ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, mga ikalamayang adlaw ka na itong tanan. Welcome dali sa ito panagupan sa tuntulong manong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban niyo Armando Fenekito, mga igala. Yes, mga igala, kamusta mong tanan diha? No, sa inyong palibot karon no, gitaligsik na ba? Pero grabe, no? 34 degrees Celsius dito karong adlaw, no? Stang inita, no? Sobra ka init. Stang inita gyud, no? Hasta init mo lang. Grabe inita bitaw mga igala eh. Pero bitaw mga igala, kumusta inyong adlaw di no gipang taligsik na nagtaligsik na badra sa inyong lugar no wala gyud posibilidad nga wala nang tatungod sa habagat mga igala. So anyways mga igala, I hope okay tang tanan no gapon mga igala natututong gisgutan mga igala no with regards sa kaning kaning ginatawag nato nga unsa ni kaning katong sa Yolanda ba? Ay, Yolanda. Dito sa Yolanda. Pablo. Dito sa andap mga igala sa mga panindot. Mga storya mga igala, no? As we end sa ito ang National Disaster Resilience Month mga igala. No? Hopefully, mo ito gingon nila mga igala, no? Ang mga tao, unta, no? Magkuha na siya. Ano siya ni? Kaling magmatngon na no magmatngon na nga kada na ay disaster no ang nagi ko ang mga para mahimot ang luwas mga igala is kita ra pud mismo di ba tuo ta sa to ang mga kuan tuo ta sa to mga barangay officials no evacuate na di na kay more on sa kaning how ta mulangoy dapat or how ta sa mukod we should heed ba on the call of our government officials, local government officials, no? And nagmatngon na po ato ang mga mga local government yun sa istorya ka po ni Ma'am Lindol Yola sa mga igala no nga. Every time nga nagakuha na sila nga na dapat na ay force evacuation, dapat naanay kaning ginatawag nato nga na ni police. Kay kung wala mo kay police ko di gila no gyud mga igala no. Same with dire sa Davao City mga igala, no? Sa Davao City natay kanang kuan mga igala no.
kaning ordinansa mga higala kung asa ginamultahan mga higala ang mga gahig ulo ng mga residente nga di mo tuo sa ilahag kaning ginatawag nato na preemptive or forced evacuation labi na kung taas na ang tubig sa sapa. Mao na dira mga higala no. Mao na no. So mao na ang lesson mga. That's a lesson learned mga higala no. Para sa ato ang mga higala kung pag mabita nagtuno. Almost 13 years na tong mga higala Pablo no. Pero handod karon wala pa handod karon ginakuha na to nga lesson mga katambayan no. Anyway, so katambayan din hita chismis din. Actually din siya chismis mga higala but there are rumors mga higala. Di chismis gihapon no. Kaning kuan ba no? Kaning tawag aning mga higala no. Kaning kuan ba no nga possible na privatization no. Dira sa tuwang Davao International Airport no. Okay. Mo nagingon ni ni Secretary Vince Dizon sa DOTR mga higala no nga kinahanglan na gid nga ma-rehabilitate na jud ang kuan no kay sa tanan mga higala no nga kuan kung sa tinuod lang jud no ang Davao Airport mga higala ang pinaka kuan no although siguro sa pagmamahal pero sa tinuod lang in terms of service ug kuan mas nindot jud ang kuan mga higala no mas nindot ang Mactan no sukad nga nakuha sa private sector mga higala no. I think Aboitiz Infra Kapitaan nakakuha sa kuan mga higala sa tawagan ni sa maong kaning operation no nya karon mga higala ang naiya nakuha na sa San Miguel no through Ramon S boss Ramon S ang mga higala no. So karon mga higala nana day duha kumpanya mo ning gi-reveal pero ako kisa duha ka kuan duha ka entity. I don't know if companies or what. Pero ato ang kanon mga katambayan no unsa ba kay kaning kuan unsa kaya ay mahimong kuan no mahimong tawagan ni mahimong positive impact pag kuan no siguro kay kuan no mas nindot na ilang mga mas nindot ang unsa ni mas nindot ang tawagan ni mas nindot siguro ang serbisyo di ba pero ako sa tinuod lang ang okay pa man no kay di pa makita daghan na ng nga nakadaghang pasahero mga higala pero I think mga higala no nga basig hulaton pa nato kung kano sa budag sa di na nato i-improve no which is dili I think dili makaya mga higala kung diha pa nato naabuhaton no? So anyways mga higala ato ang ato paminawon mga higala nahimong interview kang kuno actually last week pa ni pero karon nato i-reveal diri sa to ang programa no ang kuno interview nato kay DOTR Secretary Vince Dizon mga higala paminawon nato of the airport? I'll give you an update siguro by, give me a week, I'll give you an update. May nag-bid ba? Meron. Merong interested parties. So, Ilang companies po or entities na nag-bid po for? hindi pa final, but siguro in a week's time I can make a announcement there. But it's very promising. Or may intent na to? Very. Yes, there's intent. Yes. We know the interested parties, sir. Can I tell you next week? Next week. I'll tell you next week. I'll announce it next week. Davao next week. I'll come back. I'll come back. But it's very exciting, especially for not just for Davao, but for the entire Mindanao. Because as you know, Davao International Airport is the hub of Mindanao, the international gateway of Mindanao. So Ilan uli yung interested parties, sir? I'll tell you next week. I'll tell you next week. Thank you, Senator. Pasensya na. Thank you. Thank you so much. So, mo to mga katambayan, no? Sa kay i-reveal to. Ngayon siya, balik sa Davao. Asa balik Davao. Pero bitaw, naday doha ka entity, kung kinsa baka to, at takabalo, di ba? Kung sa ba to, taga Davao ba? Taga Cebu? No? Pero feeling ko, marag, nakupuruhan si Aboitiz mga higala nga may mo-operate diha mga higala. It's because Aboitiz has been doing their business mga higala since Davao Light
No. Oh, mo na ilang kuan din hino. So daghan na silang negosyo diri, daghan na daghan ng collaboration ng Aboitiz company. So siguro sila akong puruhan, makabalo, no? Kisa pa ba yung mga kuan napabayla yung mga negosyante nga dagko, no? Kana ang abangan, kana ang ginatawag na abangan ang susunod ng kabanata. Anyways, may gala, balik kita man lang sa mga importanteng pahinumdom ni ato si Bianan. Balik kita mga igala diri sa ito panagupan sa tuntuluman ng tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban niyo Armando Fenekito mga igala. Yes, mga igala. Yes. Ito mga igala. Atong gisgutan karon is more on transportation, no? To Davao International Airport, no? Actually, mga igala, I think, ano sa gaya na nakikita ko, mga igala, no? Gisgutan, mga igala, no? Actually, kay Sir Joel Ramirez, nga mga pangutanan nga to sa tuang Davao City Overland Transport Terminal, mga igala ko. Unsa ba ang mga future plans, mga igala, alang sa maong terminal, no? Okay. Nanabay mga kuano nga, medyo bungka, nanay mga proposal in the past, no, nga ang terminal magdili na siya mao terminal katungod himuon na ng tulo ka buk terminal diri sa Davao mga igala, no. Na terminal dito sa may Kalinan, sa Bunawan, og terminal dito sa may Turil, no. Of course mga igala, dako mong kuan gud mga igala, no, dako mong og kaning gasto mga igala nga kung ang ato mga pasahero wala pa sa Davao City Overland Transport Terminal mga igala, no, aron nga mo kuan, no, aron nga musakay og bus nga magian naman lang sila. So ang better ani is kung ibut na kung asa sila mas duol-duol, no? O asa sila mas duol-duol mga katambayan, no? So mo na ang ginakuan karon, no, dugay na siya nga proposal, and then ang kuan man pod gud ano, isa sa mga hinungdan mga igala nganong gina-propose na sa ato mga konsehal, no, during that time mga igala, no, kuan na siya ilahan ng sa itaw kana ilahan ng gina-propose, no, itungod guot na gid kayo on Davao City, especially sa may mga sentrong bahin mga igala, nagdili na gid kaya pod mga igala nga mo suksok pa sila sa traffic. Mo na mga igala nga kinahanglan siya ibutang na dito sa mga area kung asa sila pwede mga igala kung asa pwede nga dili kay sila makaapekto sa traffic sa sentro nga bahin sa dakbayan mga igala. So mo na mga igala, and then many more kuan mga igala ng future plans ang ipangutanan ni Sir Joel Ramirez ano ako na siyang sumbanan mga igala. Joel Ramirez, the legendary the legendary media man of Davao, no. Daghan kayo mga ideas sa iya. But anyways, mga igala, tiyatawag lang nga nato paminahon mga igala, no, ang manager sa Davao City Overland Transport Terminal na si Ma'am Aisa Yusuf. Paminahon nato. From Manila to Davao and vice versa, nagbiyahe ang Philtranco o kani Metro Shuttle. Niugong karon sa social media na another bus company will deploy or field a bus, long-haul bus from Davao to Manila. How true ang information, ma'am? So far, wala pa ko'y na-receive or wala pa ko'y nag-apply diha sa ato ang Davao City Overland Transport Terminal nga mosulod diha sa ato ang terminal. It's because once nga na aside from the requirements from our LTO, the LTFRB, no, sa ilang pagsulod, kita po diha sa ato ang Dico Terminal, we have this citizen charter to be follow po nato. Kung na ay mosulod, naapod tayo mga requirements. So far, wala ako na-receive. Wala ka kay-ring sa bachelor nga na sila blue nga bus nga mo biyahe? Wala pa sila nagkuhan, ma'am? Wala pa. It's because sama sa akong ginaingon na bago maaprubahan ang usa ka franchise pod sa bus company moagi pa na og LTFRB, and
naapod na yung mga requirements nga pangayoon po nila para maaprubahan sa atong opisina. So far, wala pa. Do naay kuniho, actually dili lang na siya nga bus, naapay from Manila nga mga buses na gusto mo sulod dali sa ato ang syudad. Ayan. Ma'am, ganina, impressed kayo ko, no, project sa DICT in coordination sa DCOTT. Yes. Paspas kayo, no? 100 megabits per second ang speed. Tapos na kay allocation na 1 gigabits Per seconds. Oo nga, no? Speed. Unsay protection po nato kay basin og the same lang na siya nga password. Kanang nasa palibot partira bagaan ng mga nasa palibot sa terminal, ma'am, no? Nga dili pasahero. Basig sila ray makakonsume anang kuan nato data allocation. Sama sa akong ginaingon, sir, na kana siya not intended nga magbutang kag mga apps nga for games. No, that is intended lang nga kanang maka-message ka, under control gihapon na siya, sir. So mga apps nga gusto nimo isulod is under the control of the DICT gihapon. So dili ka kapatuyang kanang mag-games, labaw na nang magdula-dula o mga sabong o sano. Kay once na ma-detect na, i-disconnect sa ato ang DICT. So unsa lay allowed nga mga application like social media pwede? Facebook, the Messenger, mga ingana nga kuan lang. Okay, basic kayo. Yes. Okay. Lastly, no, unsa ang gwapo naman kayong terminal. Congratulations, ma'am. Impressed ko sa improvement sa aesthetics wise. Gwapo na gid ang terminal karon. Ipinturahan ninyo ang unsa no. Pero what's the kining medium term and long term plan for the DCOT? Nakita nako kung unsa kadugyot ang ubang mga terminal. Yes. Nakita po nako unsa kagwapo ang terminal sa Zamboanga, yes, Amrag Airport, ug ka-modern ang PTEX. Unsay plano for DCOT? Okay. First and foremost, paglingkod yun nato as DCOT manager sa ato ang terminal, no? It's our vision gud unta nga mapanindot o ma-rehab nato ang mga source and stands nga naa diha, no? Kay kabalo jud ta nga dilapidated. As what I said, the DCOT was constructed year 1985, no? But during that time, ako mismo nag-propose gud ko. In fact, the budget very supportive ang ato ang LGU Davao because the rehabilitation supposedly for that source was approved na katong ilang 54 million. But the hold in abeyance na siya because of the long-term plan to have these 3 bus terminals, no? Katong located sa ato ang Turil, Bunawan, and Kalinan. No? So mauna siya ang naka-hold sa ato ang mga long-term na plano diha. But again, tungod kay dili po nato pwede nga pasagdaan ang ato ang terminal, no? Kasi dugay pa na siya. Naagahapon kayo mga proposals like mga infrastructure nga tan-aw nako nga kinahanglan jud pud nato o buhaton while waiting. For example, ang passengers lounge nato nga kinahanglan natong i-rehab po siya. Tungod kay nadaot o naguban na siya atong kasagsagan sa linog, no? So, the city government of Davao is very supportive. It's because naaprubahan o nabutangan na og budget na 10 million. In fact, gianha na po sa atong city engineer's office kay ilahang gitanaw ang area. Dili lang ko makasay kung good na nato mapastart kay ang city engineer's office gina-estudyuhan po nila if it is possible to rehab or to reconstruct the building. So naglayok na po sila opinion sa kanang structural engineer, but naanatay budget na 10 million. Hopefully mag-go po na siya. It's because
bisag ginagmay na po ti gusto nga ibutang po diha sir ba. Being a full-blooded Muslim, very religious man gud ni sir, no? 5 times a day ni nagka-pray. Gusto po unta na ako nga mabutangan og prayer room because we are 24 hours in operation diha sa ato ang terminal. Second, dili ko unfair. Kaya bisaya baya kayo po ko, no? So pabutaran po nato og prayer room po sa ato ang mga kaigsuonan na Christian. Mao na isa nga na nanto na ako nga unta mag-go na gyud ang paglihab nato diha aside from na ay ibutang nato diha ang kanang informal na gyud nato ng ato ang public assistance counter na murag maap gihapon ta sa airport na may mga panawagan mga na at least dili pa kay siya pugat. Second, nag-try na po ko o propose na po to repair diha sa ato ang mga stores and naaprubahan, naaprubahan nga gipropose na kung a multi-purpose building. In fact, the worst is 15 million. Supposedly, diha uta na ako ibutang anang may pinapayan, no? But, wala na ako nag-go. It's because naghangyo si Attorney Dwight Domingo of the City Bus, kaya siya manggod ang chairperson sa technical working group, no? Na diha gamito nila, kay ibutang po nila diha ang murag multi-purpose building po alang sa ato ang City Bus. Actually, this is according to Attorney Dwight, no? Nga, basta wala pa siguro na abot the city government nagpalit o pulog man yata to ka basis nga ato ang City Bus. So, diha nila ibutang na sila ibutang nga opisina po. So, that is in relation or in connection na po sa transportation nato. So, linggota. And again, as what I've said, na ako 15 million na multi-purpose. Ako ang gahapon i-coordinate through kay Attorney Domingo. Kay ang plan nako is by phase and ito gahapon or inihab nato ng stores ka naman karindulian. No? But, nag-approach ko sa iyahang ang iyahang architect sa or sila sa maghimo ang planning what kind of building because again of the plan nakatong i-transfer ang ato ang terminal. So para dili masayang ang building na magamit gihapon in the future kung unsa ang paghimuon diha sa ato ang Digo terminal. So mayroong ana nga mga ato ang ipanghimo gihapon despite of the plan to have this long-term nga 3 bus terminals and hopefully madayon yun na no. It's because the plan also is not only for bus terminal but isulod po nato diha ang mga vans. So manindot na yun siya. So, mga ito mga higala na, ang pakayag ni Ma'am Aisa Yusuf, mga higala na, ang manager sa Davao City Overland Transport Terminal, mga katambayan. So, kato ang, yang pangapahayag, mga higala, and very promising, no? Very promising, mga higala, among mga future plans, mga higala, for Davao City Overland Transport Terminal, mga higala, no? Daghan na kayo. Asa na po kayo? Magpabilim siguro na yung opisina dala sa may sa may Candelaria Street, sa Ecolad. Pero hopefully no, mapanindot na ginato na no, daghan na kay ang bitaw ang Cagayan de Oro na naman sila yung west bound mga Igalaw Agoro Terminal kaning bulwa o kuan ang bulaong day si Jensen. O bulwa o kuan no. So why not diri sa to sa Davao mga higala no makuha na po na nung southbound ug mga northbound ng mga kuan ng mga terminal mga higala diri tulo man sa to rural transit diri sa may Kalinan padulong Cagayan de Oro no tapos kuan rural transit bachelor diri sa may kuan di ba mo may madagko no na po dira kuan mga higala sa south kuno mga metro shuttle o uban pa so mo na isa sa mga kuan karon nga mabahin-bahin na ginato mga higala di na maghuot mga higala no ang mga mga porter sa ikulan balhin sila bitaw balhin lang sila di lang sila sa kuan lain lugar
Alangan wala pang nabuyan matang well part na gid na kay grabe na kayo ka mo ako gingon kagani grabe na ka busy ang Davao City sa maong kuan no sa traffic sa flow ug uban pa no so anyways may gala mo katudag lang ko sa to panaguban karong adlang Webes may gala pets 30 na ni Webes so Webes Miyerkules karong arong adlang Miyerkules may kalapit sa 30 ning bulan sa Hulyo tuig 2025 sa ngalan sa Tibok Persa. Sa DXRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao mga higala. Ako yung nakauban Armando Feniquito. Alang sa tampay sa Radyo Pilipinas, ang tutsunod na usab daghang salamat ug maayong adlaw kanatong tanan.